Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, at magandang araw din sa buong team ng MOR Entertainment. Bago ang lahat, maraming salamat nga pala sa inyong lahat dyan sa MOR. Dahil bukod sa entertainment, ay nakapagbibigay din kayo ng inspirasyon, lalo na sa amin na maraming pinagdaraanan pagdating sa buhay pag-ibig. Ako nga pala, si Billy. Nasa 30s na at taga dito sa Bulacan. Isa akong manager ng isang restaurant dati. Pero napagdesisyonan kong gumawa ng sarili kong business. Lalo na nung kailangan na naming tutukan ng misis kong si Ana ang mga anak naming lumalaki na. Kaya masasabi kong full-time business owner at full-time dad din ako. Si Ana ang katuwang ko sa lahat. Bukod sa pag-aasikaso ng family namin, ay full support din siya sa business na itinayo ko. Dahil magaling akong magluto at mahilig kumain, napili kong gumawa ng isang maliit na kainan. Lutong bahay pero Instagrammable yung mismong place namin. Maraming salamat na rin sa talent ng asawa ko pagdating sa DIY interior design. Okay naman ang naging simula namin ni Ana. Walang masyadong customer nung una pero unti-unti ay nagkakaroon na rin kami ng mga suki. Lalo na't ang nakuha naming lugar ay napapaligiran ng iba't ibang mga offices. Yun nga lang po, Poet Bea, kahit pasabihin nating blessed kami ng family ko, hindi pa rin may iwasan ang mga hindi inaasahang mga pagsubok. Sir, isang pork sisig niya. pork sisig, okay. Yung may rice na po ba o for sharing? For sharing. Okay po. Pa-follow up po ng lechong kawali. Pick up po for Miss Emily. Sige po, wait lang po. Ito po yung kay Miss Emily, yung lechon kawali po, coming up. Billy, ako na dito. Pumunta ka na sa kusina. Tulungan mo na si Kuya Boyet. Sure ka? Oo, ako natatanggap ng order para mabilis yung food prep. Okay, sige. Teka, ikaw ba, kumain ka na? Mamaya na ako. Pagtapos siguro ng lunchtime. Palinis po ng table, oh. Ay, okay. Sige po. Oh, go na. Tapos tawagin mo si Katkat. Sabihin mo mamaya na maghugas ng plato. Palinis mo muna kamo yung mga lamesa para makaupo ng maayos yung mga waiting customer. Sige. Ate, extra rice, 2 po. Sige po. 2 extra rice. Ay, grabe. Sa wakas, nabawasan na rin ng customer. Hoy, Billy. Huwag mo kami nagpapasalamat yan. Nung nag-uumpisa tayo, lahat ng simbahan dinasalan natin para lang dumami yung tao dito sa kainan natin. Tapos ngayon tuwang-tuwa kang wala ng tao. Sus, ito naman, oh. Sinasabi ko na sa wakas makakapagpahinga na tayo. Ano po ba yung niluluto ni Kuya Boyet? Pang-deliver yun. At least wala nang choice yung customer kundi magantay lang sa bahay o sa office nila, di ba? So, paano? Pwede na tayo kumain? Gutom na ako. Sobra. Munti ko na ngang sungitan yung isang customer kanina sa gutom ko. Sige, tara. Kuha akong kanin. Ikaw na kumuha sa ulam. Sige, ano bang gusto mo? Oh, Hana. Okay ka lang? Dahan-dahan. Ano ba ginagawa mo? Parang wrong timing yung tayo ko. Teka, okay ka lang ba? Upo ka nga muna ulit. Upo. Grabe. Ano yun? Gusto mo ng tubig? Oh, please, Billy. Parang nahihilo pa rin ako eh.
Billy, parang naninikip yung dibdib ko. Ha? Teka, paano naninikip? Teka, aatakihin ka ba? Hindi ko alam, basta masikip. Teka, anong gagawin ko? Anong kailangan mo? Tubig? Electric fan? Ano? Lumayo ka nga, hindi na nga ako makahingi. Ali ka na. Dadali na kita sa ospital. Boyet! Boyet! Tawag mo ang tricycle o taxi. Dalihan mo! Opo. Ana! Ana, gising! Ana! Boyet, dalihan mo! Utang na loob! Opo. Ana! Halika. Dadali na kita sa ospital. Ha? Diyos ko. Katkat! Katkat, magsara ka na! Tapos tawagan mo si na mama! Sabihin mo sa ospital kami, ha? Dalihan mo! Opo, kuya! Stable naman na po si Ma'am, Sir Billy. Buti na lang nadala nyo dito kaagad kasi at least hindi na ganun kalala yung pwede niyang sapitin. Pero for now, under observation po muna, ha? Although, I can assure you na she's out of danger na. Thank you po, Doc. Balik na lang ako ulit mamaya pero yung reseta nasa inyo na po ano? Yes po. Okay, good. Bilhin mo na lang muna lahat, sir, ha? Tapos sundin yung tamang oras ng pagpapainom. Yes po, Doc. Sige po, see you later. Thank you po ulit. Ingat po kayo. Okay. Ay, hello po, Doc. Ay, hello. Ingat po. Thank you. O, Boyet. Asan na si na mama? Papunta na po. Ano ho ba nangyari kay Ana? Ayun. High blood. Sobrang taas ng kolesterol at uric acid. Meron pang malapit na magbara na ugat. Sabi nga ni Doc, konting tumbling na lang, ipastroke na. Hala, ang bata pa ni Ana. At saka hindi naman siya malaking babae ah. Yun na nga rin ang sabi ko pero misconception lang daw yung matatanda na o matataba lang ang nagkakasakit ng ganun. Marami na raw nasustroke at tinatake sa puso na bata pa lang. Hindi ko malaman kung sino sisisihin ko. Sisisihin? Bakit may sisisihin? Tignan mo naman, Bukit, yung pinagkakakain ng asawa ko araw-araw. Yung mga luto natin, di ba? Makasalanan, makolesterol, mga baitang paakyat ng langit. Wala namang ibang kinakain yung asawa ko kundi yung mga ulam din sa kainan natin . Araw-araw sisig, liempo, litid, laman loob ng baboy. Ay, Diyos me. Oo, kuya. Bakit naman ikaw? Bakit ako? Ganon din naman kinakain natin ah. Ayos naman tayo. Ewan ko. Baka nga. Baka nga nauna lang si Ana at pasunod na tayo. Ano, isasara mo yung kainan? Hindi, no. Ano ka ba? Di nawalan tayo ng hanap buhay. Ano? Basta ewan ko. Huwag mo na akong tanungin, boy. Hindi ko pa alam. Hindi pa ako makapag-isip ng matino. Hindi pa nga kumakalma yung tibok ng puso ko simula nung nawalan ng malay si Ana kanina . Umupo ka nga muna kaya, Kuya Banda dun. Magpahinga ka na rin. Ako tsaka si Katkat na lang muna bahala sa kainan bukas. Hindi, magsara muna kayo. Hindi nyo kakayanin pag wala kami ni Ana. Mamalengke at magluto at kumuha ng order. Sus, malabo. Mangangarag kayo. Kaya magsara muna tayo. O sige, Kuya. Ang mabuti pa, magpa-check up tayong lahat, pati si Katkat. Okay naman, Kuya. Tignan mo nga nangyari sa asawa ko. 30 pa lang yan. Walang malay, Tignan mo. Ano? Aantayin mong ikaw naman yung nakahiga dyan bago ka magpa-check up, ha? Easy. Joke lang naman, Kuya. Sige, pahinga tayo bukas. Sabihan ko rin si Katkat. Pahinga at check up. Pahinga at check up. Kopya, boss. Popoy at Bea, yun siguro ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na pangyayari sa akin. Kasi muntik na nga raw ma-stroke si Ana. At never ever kong na-imagine na magkakagano ng asawa ko kasi una sa lahat, bata pa siya. Mukha naman din siyang healthy. Hindi naman siya overweight. Wala silang history ng sakit sa puso o high blood sa pamilya niya. Pero ganun naman daw kasi talaga. Wala naman daw sa panlabas na itsura at wala rin sa edad. Kaya nga marami kang nababalitaan dyan na nasa 20s pa lang o 30s pa lang ay namatay na sa iba't ibang komplikasyon sa puso. Natakot talaga ako noon. 3 araw nasa ospital si Ana bago pinayagang makauwi.
At pagtapos nga noon ay todo bantay na ako sa kalusugan ng asawa ko. Iwas na sa mga inihahanda kong pagkain sa kainan. Palagi na kaming nagbabaon ng gulay at ng isda. At bukod doon, talagang total lifestyle change kami ni Ana. Pinayuhan kami na mag-exercise at magkaroon ng active extracurricular activities. Sa totoo lang, napakatamad namin ni Ana, Popoy at Bea. Wala kaming kahit anong sport o physical activity. Ang bilis naming mabore sa pag-jogging-jogging at sa pag-zumba-zumba. Talagang trabaho, kain. Trabaho, kain lang kami. Pero alang-alang sa kalusugan ni Ana ay naghanap kami ng form of exercise na hindi boring at talagang nakaka-enjoy. At doon nga kami nahilig sa boxing at sa Muay Thai. Nag-enroll kami sa isang mixed martial arts gym dito sa amin sa Bulacan. Doon na rin namin na-discover na may sariling community ang mga MMA o boxing enthusiast. At nakakatuwa kasi nagkaroon kami ng panibagong set of friends na halos karamihan ay nagkaroon din ng health scare kaya napa-enroll sa gym. At dahil nga parang may sariling community ang mga gym goers, hindi may iwasan ang mga konting kaganapan. Hindi nyo na itatanong, Popoy at Bea, best friend ko rin si Ana. Partner kami sa lahat ng bagay, lalo na nga sa chismisan. Five, 4, 3, 2, 1. Okay. Stop na. Billy, ayoko na. Pagod na ako kakasitap. Hindi naman ako magkaka-abs nito eh. Ana, hindi ka talaga magkaka-abs kung ganyan ka ng ganyan. Ano bang iniisip mo? Isang upuan lang mawawala yung taba mo at lilitaw yung abs mo? Ayoko naman ng abs eh. Sino ba kasi may sabi sa'yo na magpunta tayo dito at magka-abs ka? Nag-enroll tayo dito para mawala yung mga kolesterol mo sa katawan. Oo na. Basta pahinga na tayo para makauwi na tayo agad. May lakad yung kapatid ko, walang bantay yung mga bata. Di pa tayo tapos eh. Hayaan mo na, bukas na lang. Hindi naman lalayas tong gym na to eh. Huwag talaga oh. Tapos na kayo? Uy, hello coach. Uy coach, musta po? Tapos na kayo mag-sets? Opo coach, ito nga si Mrs. suho na agad. Nakakadalawang rounds pa lang kami. Ito nga nag-aaya na umuwi. Anyari? Ay nako coach, wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Pagod ako sa trabaho, wala akong energy. Sige na. Di pagod kung pagod. Ay nako, hindi ka mananalo dyan coach. Alam ko naman, Billy. Ay, nga pala coach. Boxing kaya tayo ngayon? Ngayon na? Kala ko gusto nang umuwi ni Mrs. Sus, ayaw lang mag-exercise yan eh. Pero kahit ako na lang coach, maantay naman ako ni Anne. Nako, pasensya na ha. May nauna sa'yo eh. Babe! Start na tayo. Akit na ako sa second floor, ha? Sige babe, sunod ako. Nako, yan ang wala akong laban. Babe time pala eh. Ganda nun coach ah, ang sexy. Jowa mo? Anyway, iset natin yung sessions nyo tomorrow. Ganun na kayo katagal? Ganda eh. Sa Friday na coach. Friday, okay, noted. See you. Akit na ako ha. Sige coach. Okay coach, thank you. Akalain mo yun? Nakabingwit si coach ng chika bebe. Iba talaga nagagawa pag maganda ang katawan eh, no? Nakita mo yung jowa niya? Grabe, laki ng joga. Maganda rin naman yung puwet eh. Oh, hayop ka eh. Di nakalibreng chancing ka pa. Anong libreng chancing? Parehas tayong napatingin banda doon nung tinawag ng babae si coach, di ba? Sus! Oo. Ako nananahimik ako dito ha. Ikaw to nakikiyosyoso dun sa love life ni coach eh. Baka kala mo hindi ko alam pinagagagawa mo ha? Ha? Sinasabi mo dyan? Alam kong umiikot ang mga mata mo pag nandito tayo sa gym. Lalo na kapag may session na yung mga Zumba bidas. O bakit ako lang? Tingin mo, hindi ko napansin. Panay ang tingin mo sa macho dito? Macho? San banda? Yang malalaki katawan pero mukhang dugyot? Ay, wow. Nakapagandahan ng sagot. Bumangon ka na nga lang at maligo na tayo. Na makauwi na tayo at gutom na ako. Actually, ako rin. Tara, punta na tayo sa locker room.
Ano, wala ka na nakalimutan. Parang wala naman. Sigurado ka. Kung nakaraan, nakalimutan mo yung bote ng shampoo mo eh. Wala na nga. Halika na, kanina pa tumatawag yung kapatid ko. Ay, naku po, Diyos ko. Sorry. Pasok ko kayo. Ano ba yan, Billy? Dahan-dahan ka kasi. Muntik mo mabangga yung babae, oh. Pasensya na po, ah. Excuse me lang ho. Clients po kayo ng gym? Ay, opo. Kilala niyo po si Coach Sonny? Ay, opo. Andyan ho ba siya sa loob? Baka... Misis niya po kasi ako. Pwede ho kayang patawag sa kanya sandali? Nasa kotse kasi yung anak namin. Ayun po, oh. Hindi niya kasi sinasagot yung tawag ko eh. Misis niya po kayo? Opo. May asawa si Coach? Po? Pero kanina, hindi ho kasi namin sure kung nandyan pa si Coach. hindi natin... Kung gusto nyo po, pasok na lang po kayo. O kaya, tawag-tawagan nyo na lang po. Pauwi na rin po kasi kami. Ay, sige. Sorry po. Sorry. Tara na, Ana. Pero, Pasok lang ho kayo. Sige po, salamat. Dalian mo na. Lakad na, layo na. teka, bakit ka ba nanunulak? Lumayo na tayo dito agad. Bilis na. Oo na, huwag mo ko itulak. Ana, anong gusto mong dinner? Yung mga bata may bistek na eh. Ikaw, gusto mo ba mag-salad na lang pero yung may chicken? O mag-steam na lang ako ng isda? Huy, Ana, kinakausap kita eh. Ba't ulala ka dyan? Sustig naman tong babaeng to. Nagbibingi-bingihan pa. Huy, Ana, anong problema mo? Nagtanong ka pa. Aba, kung alam ko lang kung anong kinakatoyo mo dyan, hindi sana kanina ko pa ginawa ng paraan. Ito naman parang di ako kilala. Hindi kasi kita magets, Billy. Okay, ayan na. Kanina sa gym, parehas naman nating na-realize na nambababae si Coach. At yung kawawang misis niya, hinahanap siya. Pagkakataon na yun eh. Pagkakataon? Ano pagkakataon? Pagkakataon na sana na mahuli ng misis si Coach sa kalokohan niya. Alam mo ikaw? Makinig ka. Una sa lahat, mahirap mag-assume na nagkakalokohan na nga silang mag-asawa. Ay, wow. May pag-benefit of the doubt? Parehas natin nakita yung asawa ni Coach at yung di umano, babae niya sa iisang araw. Hindi naman pwedeng uhusgahan mo yung sitwasyon sa loob lang ng isang araw. Tsaka pangalawa, bakit tayo makikisaw-saw sa problema nila kung meron man? Buhay nila yun eh. Wala tayong pakialam dun. So kahit may krimen ang nagaganap sa harapan mo, quiet ka lang kasi hindi mo naman buhay yon, ganon. Krimen? Anong krimen? Ang punto ko lang, Billy, para kasing willing kang itolerate yung pambababae ni Coach. Uy, hindi ah. Parang pikit mata ka na lang. Kasi ano nga bang paki natin ha? Kaibigan ba natin sila ha? Si Coach medyo lang pero kailan lang natin nakilala yung taong yun eh. O edi sige, papalitan ko ang punto ko. Kapag ikaw, Ba't nasama na naman ako? nahuli kong may ibang babae sa gym na yon o kahit saan, tandaan mo, hindi mo na kami makikita ng mga anak mo kahit kailan. Sus, ang layo naman ng talon ng punto mo. Kasi kung willing kang pagtakpan yung coach na yon, Hindi ko naman kasi... hindi, makinig ka. Kung willing kang pagtakpan yung kapwa mo lalaki, malamang sa malamang baka sila rin pagtatakpan ka mula sa akin. Puds ko, Ana. Alam mo, magbiste ka na lang. Parang hangin na yung laman ng utak mo kakadayet eh. Halika na. Tumayo ka na dyan, kumain na tayo. Gutom lang yan. Popoy at Bea, sa totoo lang, maloko talaga si Coach Sonny. Meaning, nagloloko talaga siya. Pero hindi ko naman intensyon na pagtakpan ang mga ginagawa niya. Ayoko lang talagang madamay kami ni Ana during that time. Mahirap na kasing ma-involve sa drama o gulo ng mga tao sa gym na yun. Ang nakakatuwa nito, after ng insidenteng yun, kusa nang lumapit sa amin ni Ana ang iba't ibang mga kwento. Kesyo, pangalawang chicks na daw ni Coach Sonny yun.
Tapos meron pa daw 2 clients ng gym ang nagkagustuhan kahit may kanya-kanya ng mga partners. Meron ding isang boxing trainer na kabilaan daw ang mamasang. At yung nakukuha niyang mga donation mula sa mga sponsors niya, ang siyang ipinadadala niya naman sa pamilya niya sa probinsya. Basta Popoy at Bea, ang daming chismis. Mga mag-ex dito at dyan, magkalaguyo si ganito at si ganyan. Nakakatawa lang Popoy at Bea kasi para kaming nanonood ni Ana ng mga kabilaang pelikula. Kumbaga, kung merong office romance, usong-uso rin ang gym romance. And speaking of pelikula, merong isang pangyayari ang hindi namin malilimutan ni Ana. Kang tatama rin 3 araw din tayo hindi nag-workout. Sakit-sakit pa kasi ng katawan ko eh. Kaya nga para enjoy mag-boxing ka muna. Yan na pala si Coach. Wala bang iba? Noise ka nga. Pag-usapan na natin to, di ba? Masyadong palata. Kung judgmental. Oo na. Hi, good afternoon. Oy, Coach. Musta? Tagal nyo nawala 3 araw nga po eh. Dami kasing ginagawa sa negosyo namin. Yung kainan ba yan? Opo. May FB page ba kayo dyan? Baka naman pwedeng umorder. Ang alam ko po meron pero si Ana po yung may hawak na mga yon. Wala kasi akong hilig at pasensya sa pagkuha ng orders online. Tsaka busy rin po ako sa mga dine-in customers. Sa bagay. Si Ana, Coach, pwede kayong umorder sa kanya. At ngayon pa lang sinasabi ko, Ana, may discount si Coach ha. Ayun, so sinong nauna? Si Ana muna. Ikaw muna. Alam mo, ikaw. Hayop ka! Huh? Walang hiya ka! Ano yun, Billy? Hindi ko sigurado pero parang... Hayop kang lalaki ka! Manloloko! Baboy! Demonyo! Ay, oh my God! Tumayo tayo! Tumigil ka! Kaya mo na! Pinag-aawa sa amin ang anak mo! Nagtatrabaho ako araw-araw! Pinagsisilbihan pa kita, tapos ganito lang gagawin mo sa akin, ha? May anak tayo! Demonyo ka! Kaya, tama na! Hindi ka na naawa sa amin, babae pa man din yung anak mo! Hayop ka! Nakakahiya ka! Wala kang utang na loob! Sabi na tama na, Maray! Tapos Huwag dito! sakripisyo ko sa'yo, wala kang kwenta! Mag-usap tayo, tama na! Tama na! Ano ba? Halika, doon tayo sabi! Asan siya, ha? Asan yung malanding babaeng yan? Papatayin ko kayo, mga baboy! Tumigil ka na! Tama na! Masasaktan ka sa akin! Uy, Coach, easy lang. Hoy, Coach! Ang kapal naman ng mukha mo! Sunny, Mara, doon tayo sa labas mag-usap. Isa ka pa! Matagal mo nang alam yung pinaggagawa ng hayop na to, no? No! Pero wala kang sinabi sa akin! Konsentidor! Ninong ka pa man din namin sa kasal! Hayaan mo sila mag-away. Psst, Ana! Nang mapahiyayang walang yang lalaking yan. Tumigil ka na. Huwag ka na makisali. Kayong lahat dito, alam niyo to, di ba? Naku, wala po kaming alam. Anong wala? Please lang, huwag ka nang makijun sa eksena, Ana. Utang na loob. Mara, relax ka lang muna. Bumaba muna tayo at doon tayo mag-usap-usap. Dahil wala ring matutulong ang pag-hysterical mo dito. Pare-parehas lang tayong napapahiya sa mga taong wala namang kinalaman at hindi kailangang madamay sa problema niyong dalawa. Kaya please lang, sumunod ka muna sa akin, sa baba tayo mag-usap. Ana, halika na. Tama na cellphone. Patay mo yung ilaw at matulog na tayo. Grabe. Bakit? Pinag-uusapan na sa GC yung nangyari kanina. GC? Anong GC? Yung GC natin kasama yung mga newfound friends natin sa gym. Try mo kayang i-open yung GC para updated ka. Nakasilent nga sa akin yung GC na yun eh.
Kung ano na pinag-uusapan, di naman ako makarelate. Karamihan kasi dito mas bata sa atin. Talaga. Kaya ikaw na bahala. Chika mo na lang sa akin anong latest ha. Pero bukas na. Sa ngayon, ibaba mo na yung cellphone mo. Matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Okay, sige. Ma, ano iniisip mo? Wala naman. Parang nashook lang ako sa mga naganap today. Na ano? Na-shocked? Na-shock? Ano ka ba? Okay. First time kasi natin nakakita ng ganun. Well, ako first time ko na maka-witness ng sugura, ng bonggang-bonggang pamamahiya. Tapos ngayon, laman na sila ng GC. Kung ano-ano mga nilapag nilang witness statement. Yung mga moment na nakita nila magkasama si Coach, tsaka yung kabit niya. May isa pa nga hinatid nung misis si Coach sa gym. Pag-alis nung misis, lapid agad yung kabit. Yung mga ganun ba? Ano bang ina-expect mong mangyari? Malamang sa malamang, talaga magiging laman sila ng mga usapan kung saan. Dami nakakita sa iskandalo kanini. Kawawa yung babae. Sino dun? Malamang yung misis. Ba't ako maaawa dun sa kabit? Tinatanong lang. Ito naman masyadong invested sa drama eh. Huwag ka nga masyado nakikisaw-saw sa kung saan siya ang mga usapan ha. Quiet ka lang. Nakakaawa lang kasi. Halos lahat ng tao, ultimo mga kaibigan nila mag-asawa, alam na may kabit siya. O mga kabit. Itong si Coach. Pero, ni isa walang naglakas na loob sabihin doon sa misis. Kaya ikaw, Billy Yan ka na naman. Dadamay mo na naman ako. Makinig ka lang. Ano? Kapag hindi mo na ako mahal, sabihin mo lang. Kapag may nakita kang iba na mas maganda, mas sexy at mas gusto mong makasama, sabihin mo agad sa akin. Ay, ako. Ibibigay ko agad sa iyo yung kalayaan mo, no? Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Kasi gusto ko masaya ka. At gusto ko maghiwalay tayo ng hindi nagkakasakitan. Yung may respeto pa rin tayo sa isa't isa. Naiintindihan mo? Ay, okay na. Tapos ka na ba magdrama? Halika na, tulog na. Billy, seryoso ako. Oo, alam ko, gets kita. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi hindi naman ako titingin sa iba. Hindi ngayon. Hindi kahit kailan. Popoy at Bea, si Ana, yung tipo ng babae na dinadamay ako sa lahat na lang ng mga nakikita, napapasa o napapanood niya. Siya rin yung tipikal na tinutoyo kapag ka napapanaginipan niyang niloloko ko siya. Malaki ang takot niya na maging katulad ko yung mga lalaking nababalitaan namin na ng bababae. Pero ilang beses ko rin naman sinasabi sa kanya na hindi ko gagawin yun. Oo, aaminin ko, minsan ay napapatingin tayo sa magagandang babae, pero hanggang tingin lang, mabilisan pa nga. Wala yung hahanapin pa sa social media o kukunin pa yung cellphone number. Hindi naman tayo ganun. At eto, walang halong biro. Ipinapanalangin ko palagi na sana ay hindi ako mapunta sa ganoong klase ng sitwasyon. Huwag sana akong lapitan ng matinding tukso. Bigyan sana ako ng Diyos ng lakas ng loob para iwasan ang mga maling gawain. Kasi sa isip ko, during that time, Popoy at Bea, maswerte na ako sa asawa kong si Ana. Mabait, maasikaso, malambing, matalino, at maaasahan talaga si Ana. Bukod doon, submissive din siya. Pero hindi dahil sa mahina ang personality niya, kundi dahil malaki ang tiwala at respeto niya sa akin. Isa pa, kapag ka nasira kami mag-asawa, masisira din ang buhay ng mga anak namin. Mawawalan sila ng kumpletong pamilya. Yun, Popoy at Bea, ang naging sandata ko laban sa mga dumaan at dadaan pang pagsubok sa aking pagiging padre de familia. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Hidden Files. Popoy at Bea, lumipas ang ilang linggo, unti-unti rin humupa ang mga issue at chismisan sa gym. Pero dahil sa nangyaring iskandalo ay lumipat ng ibang gym si Coach Sunny. At doon na nga naging komportable si Ana sa pagpunta namin sa gym na yon.
Dati kasi ay iniiwasan niya maging tropa kami ni Coach Sunny. Kasi minsan daw kahit mabait ang isang tao, pwede pa ring malihis ng landas dala ng mga taong sinasamahan. At inis si Ana kay Coach Sunny kasi mayabang daw, feeling pogi, at feeling lahat ng babae ay nagkakagusto sa kanya. But aside from those issues, Popoy at Bea, masaya naman ako sa mga nangyayari kasi kahit papaano, clear at healthy na ulit si Ana. Mababa na ang cholesterol levels niya. Wala nang kahit anong nakitang issues or threats sa katawan niya. Kaya naging panatag kami kasi mas mahaba pa ang buhay namin at mas makakasama pa namin ang mga anak namin. January, February, March, first quarter total. Mababa pala benta ng first quarter ng taon. Yan ang pinakamababa. Buti nakabawi. Whew! Billy, halika na! Ano yun, Ana? Halika na, nakabihis na ako. Ha? Nakabihis? Halika nga sandali dito, hindi kita magets eh. Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Anong oras na? Teka, saan ba tayo pupunta? Magwo-workout, malamang. Ay, oo nga pala, no? 2 days na tayong absent, di ba? Sayang yung binayad natin para sa unboxing. Matatapos na yung buwan, nakakailan pa lang tayo. Ay, dami ko pa kasing tatapusin eh. Mamaya na yan, mag-workout muna tayo. Hinahanap na to ng accountant natin eh. Malapit na yung filing ng buwis. So ano? Hindi na naman tayo makakapagpapawis. Pag ako talaga tinamad na ng tuluyan sinasabi ko sa'yo, Billy. Nagsasayang ka lang ng pera kaka-enroll natin sa gym na yan tapos wala ka rin palang balak panindigan. Nung isang araw, yaya ka ng yaya tapos etong pwede na. Magsisingit ka pa ng kung ano-anong gagawin. Kanina umaga, sabi mo mamayang hapon. Tapos ano? Nakalimutan mo. Labo mo kausap, nakakairita ka na eh. O, teka, easy ka lang. Pwede namang ikaw na lang pumunta doon. Kaya mo naman eh. Nagagawa mo naman. Bakit kailangan ka pang mainis sa akin ng ganyan? Pasensya na. May kailangan talaga akong tapusin eh. Sige na, umalis ka na ngayon. Mag-boxing ka na ha. Dalihan mo at alas 5 lang yung last class nila para sa boxing. Dali na. Ay nako talaga nga alis ako. Iiwan kita kasi ang labo mo kausap. Diyan ka na nga. Sus, metong asawa ko. Oo. Magkakaroon na siguro kalit-lit na bagay. Ako. Teka, tumatawag na yung accountant to. Tapusin ko na nga to. Hello? Miss Sarah. Ito na nga po, ginagawa ko na ng paraan eh. Nako, sakit ata ng likod ko. Pati mata ko. Hirap talaga kapag filing na sa BIR. May nag-chat pa kasi anang papasundo to. Sino to? Niloloko ka ng asawa mo. Gago to ah. Sino ba to? Check ko nga. Friends kami. Pero walang laman yung profile niya. Hindi ko naman to kilala. Teka, may message ko nga. Sino ka? Si camera ata to eh. O kaya na Ma'am Rank. Pero paano kami naging friends sa FB? Kago naman nito. Pero sige, patulang kita saglit. Ayun, sumagot na. Telegram, Google Drive. Ano daw? Telegram? Anong Telegram? Papadala ako ng Telegram. Meron pa ba nun? Tsaka Google Drive. Google Drive, yun yung alam ko. Kuya, kain. Sige, ito na. Teka, ano bang re-reply ko dito sa... Asan na yan? Asan yung convo namin? Nawala. Bakit nawala? Teka, hanapin ko nga profile niya. Wala rin. Pinura niya o binlock niya ako? Ayos ah. Wala ko pa naman din. Magkakaroon ako ng bagong friend. Duwag naman pala tong gagong to. Ay, nako.
Parang di ako mapakali. Mana? Mana, gising ka pa? Mana? Tulog na siya. Para sa'yo ka, tatahimik ko. Asa na ba yung cellphone ni Ana? Teka, makatayo nga sa kama. Nasa na yun? Naka-charge pala. Sana hindi magising si Ana. Tama ba itong gagawin ko? Napakialaman ko tong cellphone ng asawa ko. Dapat may tiwala ako sa kanya. Wala naman kasi ako nakikitang senyales na may ginagawa siyang kalokohan. Kasama ko nga siya alas 24 oras Bala na. Para sige, tatahimik ng isip ko. Okay, Telegram. May Telegram app kaya siya? Meron nga. Ana, utang na loob. Sana troll lang yung nag-message sa akin. Utang na loob talaga. Bakit ako kinakabahan? Buksan ko na nga. Ano meron? Kilala ko naman yung nasa contacts niya. Teka, sino tong isang Sunny? Sinong Sunny to? Coach Sunny? Open ko nga. Ano to, Ana? Bakit kausap mo tong lalaking to? Bakit kayo nagpapalitan ng litrato? At bakit? Ano to? Ano to? Sige pa. Sige pa? Sarap pa. Sarap ha? Oo. Ano? Oo. Bakit mo nagawa to? Bakit mo nagawa to? Bakit, Ana? Bakit? Bakit? Paano kami ng mga anak ko? Paano kami ng mga anak ko? Popoy at Bea, para akong nawala sa sarili ng oras na yon. Lutang, nanlalamig, habang kumukulo rin ang dugo. Parang may bomba na sumabog sa mukha ko. Binasa ko ang lahat ng usapan nila. Binasa at pinanood ko lahat. Dahil bukod sa mahabang usapan na may mga salitang, "Ang sarap mo," "Akin ka na lang," "Miss na kita," ay meron pa silang palitan ng 3 sex videos, 12 selfies, and 4 nude selfies. At pagkatapos ko basahin lahat, ay inulit ko pa ng isa pa. Pinilit kong itatak sa utak ko ang imahe ng isang babae na kamukha ng asawa ko. Kapangalan ng asawa ko. Pero hindi ko sigurado kung sino siya. Pagkatapos noon ay inulit ko na naman ang 3 beses, pero this time, kumuha na ako ng screenshots. At pinasa ko na rin sa phone ko yung mga ebidensya. Pagkatapos sa Telegram app, ay saka ko inisa-isa yung mga messaging at sharing app sa cellphone ni Ana. Natuntun ko nga ang Google Drive niya. At doon marami pa akong nakita. Meron silang shared folder ng kalaguyo niyang si Sunny. At comedy lang kasi nandun naman ang mga wholesome pictures nila. Merong nasa gym, merong kumakain sa kung saang mang restaurant, ang saya-saya nila. Pati mga selfies na yon ay ginawan ko ng backup sa cellphone ko. Sa dami ng nakalkal ko, Popoy at Bea, nag-umpisa ako ng 1:00 ng madaling araw, natapos ako 5:00 na ng umaga.
Chinarge ko rin ang cellphone ni Ana para hindi lahat magdamag kong o hindi halatang magdamag ko siyang ginamit. At ang daling buksan lahat ng account ni Ana, Popoy at Bea. Kasi naka-login naman lahat. Tiwala siya na hindi ko papasyalan ng cellphone niya. Alam niya kasing wala akong hilig sa mga messaging at social media apps. Alam niyang hanggang Facebook at email lang ako, kaya nakabuyang-yang lang talaga yung account niya. Honestly, Popoy at Bea, galit na galit ako. Gusto ko silang itali at itapon sa dagat na may pabigat na bataw. Pero, naisip ko na hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Kasi baka mamaya, kung ano pa ang magawa ko. Sa halip ay pinaghandaan ko na lang ang pakikipaghiwalay ko sa asawa kong si Ana. Billy, saan ka? Andito sa kusina. Oh, bakit ang aga mo yatang nagising? Bubukas ako ng kainan. Linggo? Meron kasing event daw malapit sa pwesto natin. Parang fundraising, parang ganun. Sayang yung kita. Ah, okay. Sige, maghahanda na ako. Wag na. Kami na lang ni Boya. Half opening lang naman eh. Hindi naman yung buong pwesto. Tamang makapagkape lang yung mga attend ng event. Eh, wala naman akong gagawin eh. Samahan mo na lang yung mga bata. Gusto nila pumasyal sa lolo't lola nila. Ah, talaga ba? O sige, akong bahala. Gisingin mo na rin. Mahaba ang biyahe nyo. Mahirap nang mainitan sa biyahe yung mga bata kapag tanghali kayo umalis. Ah, sabagay. Sige, ako nang bahala. Gisingin ko na sila. Boyet! Kuya. Akit ka nga dito sa taas. Kuya? Ba't nakalabas mga maleta mo, kuya? Sinate mo, nakaalis na. Kasama mga bata? Oo, kakaalis lang. Halika, sama mo ako. Ay, aalis na rin ba tayo? Teka kuya, maliligo lang ako. Hindi tayo alis, Boyet. Hindi tayo magbubukas ng kainan ngayon. Palusot ko lang yun. Palusot? Wala tayong gagawin kundi ilagay sa mga maleta tong mga damit at gamit ng ate Ana mo. Wala tayong ititira. Ha? Bakit? Kasi palalayasin ko na si Ana. Ha? Bakit kuya? Anong nangyari? Boyet, ito matinong usapan ha. Pinsan kita. Ako nag-alaga sa'yo nung bata ka pa. Kaya siguraduhin mong nasa akin ang loyalty mo ha. Aba syempre, oo naman kuya. Pero ano bang nangyari? Hindi pa alam ni Ana na alam ko na eh. Pero nahuli ko siya. May ibang lalaki. Hala, di nga kuya. May pictures ako, screenshots. At di ka maniniwala, may sex video sila. Anak nang. Nakita ko lahat ng isang gabi lang. Anong gagawin mo kuya? Palalayasin ko nga siya. Hiwalay? Malamang palalayasin ko nga, di ba? Yung mga bata? Dito sa akin, syempre. Sabagay malalaki na sila. Wala namang pupuntahan niyang si Ana kundi sumiksik dun sa kamag-anak niya. Kaya hindi niya pwedeng isama yung mga anak ko. Doon siya sa kabit niya kung gusto niya. Kaya sige na, umpisa mo na maglagay ng mga damit dyan sa pulang maleta. Pasalamat siya at ibibigay ko pa sa kanya tong malaking maleta ko. Grabe. Akala ko sa TV lang yung mga ganitong kalokohan. Wala ka pa kasing kamuwang-muwang eh. Tsaka kuya, parang parang imposible. Parang sa pagkakakilala ko kay Ate Ana, parang malabo niyang gawin eh. Yan din ang akala ko, Boyet. Hindi ko talaga iisipin hanggang sinasarap ko ng ebidensya. Sa totoo lang, para akong lutang eh. Parang hindi totoo kahit alam ko yung totoo. Hindi ko alam kung paano ko papaliwanag sa'yo pero basta gusto ko na lang lumayo siya sa amin ng mga bata.
Ayoko na ng awayan, ng skandalo. Basta lumayo na lang siyang hayop siya. Grabe, nakakapagod today. Extra likot ng mga bata. Hindi ko alam kung sobrang excited sila makita yung grandparents nila o excited lang sila nagpupunta ng Manila. Ay, kaloka. Tulog na ba sila? Oo, bagsak agad pagkatapos nila maligo at magbihis. Teka, ako nga rin maliligo na ako para makatulog na tayo. Ana. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo pero tingin ko sa pinakamadali siguro yung didiretso niya kita. Uy, hala Billy, kinakabahan naman ako sa'yo. Ano ba yan ha? Nagpunta ka na ba sa kwarto natin? Hindi pa, bakit? Bakit? Uy, ano ba yan ha? May 3 malalaking maleta sa garahe. Andun lahat ng damit at mga gamit mo. Sinigurado namin ni Boyet na wala kang natira. Ultimo feminine wash mo nandun. Billy, ano yan ha? Anong sinasabi mo? Ana, binibigyan kita ng pagkakataon na payapang lumayas sa pamamahay ko. Billy? Shh! Shh! Huwag masyadong lakasan yung boses mo kung ayaw mong magising yung mga bata. Makita nilang pinapalayas kita. At baka mapilitan akong ipakita sa kanila kung bakit. Billy, ano bang pinagsasabi mo? Nakakairita ka na ha? Si Coach Sunny. Oh my God. Telegram? Sex videos? Billy, I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Tatapusin ko na lahat. Billy, patawarin mo ko, please. Wala lang yun. Sex lang yun. Hindi ko siya mahal. Billy, I'm sorry. I'm sorry. Patawarin mo na ako. Hindi ko na gagawin ulit yun. Hindi na ako makikipagkita sa kanya. I'm sorry, Billy. I'm sorry. Billy. Billy, kausapin mo ako. Billy. Billy, please, may mga anak tayo. Kailangan nila ako. Billy, mahal kita. Please, Billy, patawarin mo ako. Billy, tama na to. Please, Billy. Billy, magsalita ka naman, please. Umalis ka na, Ana. Dahil kung hindi, ikakalat ko sa lahat ng mga kaibigan natin yung sex video nyo nang walang kwentang kabit mo. Naintindihan mo? Gagawin ko talaga yun, Ana. Billy naman. Ultimo sa magulang ko at sa magulang mo. Pati sa mga kapatid mo. Isasend ko yung kalaswaang pinaggagawa mo. Billy, bawa ka. Kaya kung gusto mong manatiling may dangal sa mata ng mga anak mo, lumayas ka na. Billy. Bibilang ako ng 5. Billy. 1. Ayoko ng gulo, Ana. Ayokong kaladkarin ka papalabas. 2. Magbook ka na ng car service o magpapatulong ka pa kay Boyet. Wala akong pake basta lumayas ka. 3. Ana, bubuksan ko na yung cellphone ko. I-forward ko na yung video. Fine, aalis na ako. Pero babalik ako, Billy. Babalik ako. 4. Popoy at Bea, umalis nga si Ana at tumuloy sa isa sa mga kapatid niya. Sa totoo lang, masasabi kong naging payapa naman ang hiwalayan namin. Wala munang ibang taong nakaalam maliban kay Boyet at sa mga kapatid ni Ana. Pinili muna naming manahimik kasi sa totoo lang hiwalayan pa lang ang nasa plano ko. Hindi ko pa sigurado ang mga susunod na hakbang na kailangan kong gawin. And speaking of mga kapatid ni Ana, wala silang ibang ginawa kundi ang i-message ako na patawarin ko na raw si Ana. Alang-alang daw
sa mga bata. Siyempre, gagamitin nila ang mga bata para lumambot ang puso ko. Ang hindi nila alam, expected ko na lahat ng litanya na pwede nilang gamitin. Kaya baliwala na sa akin ang mga pagsusumamo nila. At ito ang nakakatawa, Popoy at Bea. Nung una, napakabait at humble pa ng kampo ni Ana. Pero nung wala silang makuhang kasagutan mula sa akin, ay ayan na. Saka na lumabas sa mga tunay nilang kulay. Kesyo, ang sama ko daw, walang puso, walang awa, feeling perpektong asawa. Kesyo baka may babae rin daw ako. Baka raw hindi ko trinato ng maayos si Ana kaya naghanap ng iba. O diba? Ang galing. Ako pa ang binabaliktad nila ngayon. Ang hindi nila alam, wala akong panahon na makipagbardagulan sa kanila. Hindi ko sila papatulan dahil hindi na magbabago pa ang isip ko. Ang katwiran ko, Popoy at Bea, kung alam lang nila kung ano ang itsura ng kapatid nila habang nakikipagtalik sa ibang lalaki, ay parang kambing na sinasapian. Parang animal na animal. At sa paglipas ng mga araw at linggo, bukod sa mga kapatid ni Ana, syempre, dumating din sa point na kailangan ng malaman ng magulang ko at ng mga anak ko ang nangyayari. At heto na nga, Popoy at Bea, hindi ko alam kung sang-ayon kayo pero sinabi ko ang totoo sa mga anak ko. Nung una kasi, sabi ko sa kanila may out-of-town work ang nanay nila. Pero syempre, hindi na uubra yun kapag sobrang tagal na. Hindi pa rin nila nakikita ang nanay nila. Papa, kailan po dating ni Mama? Oo nga po, kailan po? Nako, Bakit pa? La, bakit parang nag-iba mukha niyo ni Tito Boyet pa? Sige, ganito. Romeo, Russell? Yes pa. Po? Ito, matino at seryosong usapan sa tatay at sa mga anak, ha? Gusto kong lawakan niyo yung pag-iisip niyo. At intindihin niyo mabuti yung sasabihin ko. Total, malalaki na kayo. 10 years old ka na, Romeo, at 8 years old ka na, Russell. I'm sure marami na kayong napapanood dyan sa TV. Ano po ba yun, Pa? Ang nanay niyo, tsaka ako, hiwalay na. Okay? O, wala mo ng tanong, ha? Patapusin niyo ako. Papa. Psst, patapusin nga daw si Papa eh. Uulitin ko, ha? Hiwalay na kami ng mama niyo. Ang dahilan? Kasi meron ng iba yung mama niyo. Hindi na niya ako mahal. Pero, hindi naman ibig sabihin nun hindi niya na rin kayo mahal. Siyempre, mahal pa rin kayo ng mama niyo. At makikita niyo pa rin siya. Makakasama niyo pa rin. Pero, hindi ko sigurado kung kailan. Ngayon, eto, makinig kayo, ha? Darating din tayo sa point na kayo na magde-decide kung kanino nyo gusto tumira. Yan. Kung may mahanap na bahay yung mama nyo na komportable kayo at maayos yung lugar, okay yun. Pero ngayon pa lang, hinihiling ko na sa inyo na dito lang kayo sa akin tumira. Kasi kaya kong alagaan kayo ng mabuti. At syempre, sana dito lang kayo sa akin kasi mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo.
na yan. Ako naman, anak. Palagi ko naman kayong pinagdadasal. Nagkulang ba ako ng pagsimba? Ang sakit-sakit naman, anak. Ma, pabor naman po. Ano yun, nak? Baka pwedeng natin na lang munang pamilya, ha? As in, ikaw lang at saka si Papay nakakaalam. Huwag niyo po munang sabihin kahit kanino. Lalo na kina Tita Lorna at Tita Lulay. Atin lang to, ma, ha? Atin lang. Kapag nagtanong sila, sabihin niyo wala kayong alam, ha? Sige, anak. Akong bahala. Pero pag-isipan mo munang mabuti, ha? Sigurado ka na bang hiwalayan ang... Ma, ayoko lang ipakita sa'yo pero kapag nakita mo yung mga nakita ko, baka magdasal ka pa sa Diyos na sana hindi ko na lang nakilala si Ana. Diyos ko po naman. Sige na, ma. Susundin ko pa yung mga bata sa tutor nila, ha? Sige, anak. Balitaan mo ko, ha? Mag-iingat ka. Sige, ma. Kuya. Oh. Nasa sala si Ate Ana. Mukhang galit eh. Ano naman ang ikakagalit nun? Puntahan mo na. Tatakot ako eh. Oo na. O, ito susi ng kotse. Sunduin mo muna yung bata, ha? Tatawagan kita kapag pwede na kayo umuwi dito, ha? Pakainin mo muna ng merienda. Kopya, kuya. Oh, ano natin? Sinabi mo sa mga anak ko? Magtanong mga bata, anong gusto mong gawin ko? Sabihin ko pa rin out of town ka? OFW? May isip na yung mga anak ko, Ana. Hindi ko sila pwedeng bulahin habang buhay. Hindi para sa'yo. At ano bang eksaktong sinabi mo, ha? Na niloko kita? Sabi ko lang, may mahal ka ng iba at hindi na ako. Ah, talaga? Bakit galit na galit sa akin si Romeo, ha? Kung ano-anong pinagtetext sa akin. Umamin ka. Nilalason mo ba utak ng mga anak ko, ha? Anak, pwedeng kumalma ka muna? Uulitin ko. Sabi ko lang na may iba ka na. Pinakita mo ba yung mga video? Gaga ka ba? Hindi ako tanga para gawin nyo sa mga bata. Sinabi mo bang nakipag-sex ako sa iba? Oo, no? Ginawa mo yon. Hindi ako baboy tulad mo, Ana. May awa ako sa mga anak ko, hindi katulad mo. Ano? Speaking of, curious lang ako, ha? Ilang beses kayo nag-sex ng lalaki mo? Ilang beses? Isa! Sabi na isa lang ang sasabihin mo eh. Kaya nga ako nagmamakaawa sa'yo na patawarin mo ko eh. Kasi isang beses lang yun. Ana, hindi ako tanga. Sa dami ng mga palitan nyo ng pictures, tingin mo maniniwala kung isang beses lang kayo nag-sex? Sabihin mo lang yung totoo. For once, Ana, magsabi ka lang ng totoo sa akin. Para lang just in case na magawa kong i-consider pa yung pagsasama natin. Yung totoo lang, please. Please lang. So, ilang beses? Yung totoo. Yung totoo, syempre. 5. Okay. Noted. Pero Billy... Pwede ka na umalis ulit. Kasi darating na yung mga bata at hindi mo gugustuhin makita ka ni Romeo. Alam mo kung paano tuyuin yung batang yan. At bilang isang ina, baka masaktan ka lang. Please, Billy. Oh, please lang. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ko, Ana. Please, Billy. Magbabago na ako, please. Hindi ko na uulitin yun. Tinapos ko na nga eh. Never ko na nakita ulit kay Sunny. Please, Billy. Please, huwag mo akong hawakan, Ana. Yun na yung pinto, ha? Bukas na para sa'yo. Billy, please. Para sa mga anak natin. Alis na, Ana. Patawarin mo ko. Ana, sige na, alis na. Asawa mo ko, Billy. Kilala mo ko. Higit 10 taon na tayo. Ano ba? Ana, please lang. Billy! Ano ba? Darating na yung bata, ayoko makita ka nila. Unless gusto mong si Romeo magpalaya sa'yo. Billy, maawa ka sa akin. Isa pang chance. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Wala tayong pag-uusapan. Billy, maawa ka. Kailangan ako ng mga bata. Mahal ko mga anak ko. Billy, please. Isa pang chance. Billy, maawa ka. Utang na loob. Alis na sabi! Ana,
umalis ka na. Bago pa magdilim ang paningin ko. Ayokong saktan ka pa. Gusto ko ito na yung huling beses na mag-aaway tayo o magkakagulo, kaya please lang umalis ka na. Wala ka nang aasahan sa akin. Dahil yung Ana na minahal at pinakasalan ko, patay na. At ikaw, hindi kita kilala. Popoy at Bea, sa ngayon halos alam na ng mga taong malalapit sa amin na hiwalay na nga kami ni Ana. At oo, sinabi ko ang totoo na niloko niya ako. Alam nga namang umisip pa ako ng palusot para kay Ana. Pero syempre, hindi ko na isinama yung buong detalye kung papaano, sino at kung anong pruweba ang mga nakita ko. Yun na lang ang tanging magagawa ko para kay Ana bilang ina pa rin naman syempre ng mga anak ko. Ang itago na lamang ang bulok niyang sikreto. Pero kung tatanungin mo ko kung anong nararamdaman ko para kay Ana, simple lang ang sagot dyan. Wala na. Legit, walang halong biro, Popoy at Bea, biglang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko ma-explain kung papaano pero I just don't care about her anymore. I really don't. As in, wala na akong pakialam kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya. For as long as huwag niyang pakikialaman ang buhay ko at yung mga desisyon ko para sa mga anak namin. Pag nabasa niyo at nakita niyo ang mga nakita ko, Popoy at Bea, maiintindihan niyo rin ang nararamdaman ko. Ang sasama at ang bababoy nila. To the point na I lost all my respect for Ana. She was not the woman I loved and married. Not anymore. Ibang pagkatao ang nakita ko. Pero I know si Ana pa rin yun. Hindi ko lang nakilala yung side niyang yun. Kung sino pa yung OA kung makareact tungkol sa cheating, ay sila pa pala yung magagawang manloko. Kaya sa tingin ko, sapat na basihan na yun para tuluyan ng mapawalang bisa ang kasal namin. Nag-iipon pa ako ng pera pero desidido akong tapusin na ang lahat. Kahit pa subukan ko siyang patawarin at pakisamahan ulit, I'm sure lalo lang kami magkakasira. Kasi Popoy at Bea, I will never forget the kind of woman I saw sa mga hidden files na discovery ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Ayoko sana mag-trigger ng anything negative sa mga listeners. Pero may this story serve as a warning. Hindi lang sa Facebook o sa IG. Pwedeng gumawa ng kalokohan ng isang tao. Hindi lang doon. Ang dami pang messaging and sharing apps dyan na mukhang professional pero kababuyan naman pala ang laman. Anyway, thank you Popoy at Bea and thank you sa mga time ng mga kamorkada. Sana hindi nyo maranasan ang mga naranasan ko. Lubos na gumagalang, Billy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Hidden Files. Grabe. Pagod ako sa kwento. Kalma. Alam mo yung kalmado, yung ikinikwento sa'yo nung tao. Pero napagod ako sa bigat, Bea. Napagod ako sa bigat. Ang bira. Believe din naman ako, no? Billy. Ayan, believe ako sa ano to yung nag-iisip ka muna at hindi ka
basta-basta na lang gumagawa ng mga bagay na pwede mong pagsisihan sa bandang huli, 'di ba? Kumbaga, unti-unti, sandali, inunawa, hindi maintindihan, inulit, 'di ba? Kung ano nga ba, yes, nagalit, dumating sa puntong 'yon, pero controlled, 'di ba? Alam mo na kasi yung sitwasyon, pero promise ang bigat. Orasan muna natin, mga kapamilya. 6 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Ikaw muna, Chumika, Bea. Medyo nagre-recover pa ako rin sa binasa ko. Alam mo, Popoy, si Billy yung klaseng ng tao na napaka-classy. Alam mo yun, yung parang, meron din classy, may composure. Yes, composed. Oo, tapos nakaka-ellipse yung nakaka-ellipse yung self-control niya when it comes to managing the anger. And actually, gusto ko yung ginawa niya na okay, wag muna tayong magwarla-warla, galit-galit. Teka, itong mga nakita ko, kailangan kunin ko muna to. Kasi baka mamaya, pag nagwarla-warla, tapos alam mo yung burahin, wala akong ebidensya. So alam mo, I will take my time to make copies of whatever I saw and screenshot everything para alam mo yun, kapag ka nagkaipitan, okay, ito ang ebidensya ng bonggang-bongga. Ngayon, Popoy, uumpisahan ko na ba yung chika ko about sa mga hidden files na Huwag muna, mamaya na. Mamaya, Basa muna tayo kaya ng mga komento. Sige. Ito, sabi ni Jonel Ngalot, Kuya Billy, be strong and be a good provider to your kids and please forget the past and focus on the future na lamang. Ayan, pero Jonel Ngalot, madali kasi, masarap pakinggan na mag-move on ka na, focus on the future, forgive, forget. Hindi kasi pwedeng basta ganun lang. Kailangan merong kandaan ng proseso na ayusin nyo muna kung maayos pa. Kasi, kumbaga, lalabas dito, co-parents na lamang kayo. Diba? Ng wife mo eh. And one way or the other, kailangan mo pa rin siyang kausapin dahil sa mga bata. Diba? Kailangan pa rin, o kung mapagkakasunduan na mabisita nila o makasama yung nanay niya. Diba? It's easier than that, anong tawag mo rito? Easier said than done. Ayan, sige, kalimutan na natin, move on na tayo, patawad na. Medyo mahirap kasi babalik at babalik yung nagdulot sa iyo ng sakit na yun. Kasi hindi man ikaw ang binabalikan, yung mga anak mo. Yung mga anak, makikita mo pa rin. You just have to talk to her. At saka, Popoy, syempre, hindi natin kasi napanood yung mga napanood ni Billy, hindi natin nabasa yung mga nabasa, pero siguro sobrang grabe to the point na ninamnam niya kasi, 'di ba? Inulit-ulit niya yung pagbasa ng mga message, pagpanood, yung pagtingin doon sa mga pictures ni Ana at nung videos niya. Talagang tinatak niya sa utak niya. And I feeling ko, ito yung case na mahirap nang gawa ng paraan, lalo na kung tinatak mo na sa isip mo yung panluloko ng Diyosawa mo. Kasi kitang-kita mo talaga yung, may video nga, di ba? May video nga. So, I think it's going to be hard to forget about it. Alam mo yun? Kasi babalik at babalik ka pa ba, Bea? Medyo nag-ano yung linya mo eh. Kaya ba today? Yan lang. Bea, sige, ayusin mo muna yung line mo. Eto, basa muna tayo ng ilan pa sa mga komento. Sabi ni Gail Enriquez, magpasalamat nga si Ana kasi hindi mo siya kinasuhan ng adultery kasi pwede sila makulong ni Coach Sunny by presenting that video in court. Diba? Super tibay na evidence yan actually. Diba? Totoo yan. Kung pinili lang at hindi nag-isip ng mahaba-haba at nagtiyaga itong si Billy, tapos ka, 'di ba? Kulong ka. May ganun ho 'yan. Ito, sabi naman ni Sere Gonzales, ninamnam ko yung lyrics ng kanta. Di sige. Ito, ano to? May pa-video pa kasi kaya tuloy nalaman ni Billy
Ayan, pasikat kasi kayo. Ano to? Pasikat kasi kayo, Billy at Coach Sunny. Ayan, pasikat. Nag-video, tapos magagalit kapag may nakapanood ng video na iba. I don't know. Hindi, pero ito, si Franz, naku, medyo galit na galit si Franz. Umiwas kasi sa mga temptation. Pamilyado kang tao, Ana. Sana naisip mo ang asawa at anak mo. Masyado ka kasing makasarili. Sarili mo lang ang iniisip mo. Magdusa ka ngayon. Yan ang consequences sa mga katangahan mo. Na-trigger ako doon. Pasensya na sa mga foul words. Ayan, pasensya na sa mga foul words. Sige naman ang send, Franz. Ayan. Si Jamie Salazar, sabi niya, nakakalungkot talaga ang sinapit ni Kuya Billy. I can't really question his decision to end their relationship. It must have been an earth-shattering experience. Ang masasabi ko lang talaga ay sana maging payapa ka at ma-overcome mo itong season na ito sa buhay mo. Saludo ako sa tapang mo, Billy, para sa pamilya mo. Ang dami kong natutunan sa storya mo. Salamat, Kuya Billy. O, diba? May nagpapasalamat na. I mean, ito yung sinasabi ko dito sa Dear MOR. Ang bigat ng kwento, nakakalungkot, hindi nagpatawad pero pinili niyang ayusin naman yung buhay niya. 'Di ba? Pero meron tayong lesson na makukuha. 'Di ba? Hindi man maganda ang ending para sa ibang tao, but this is a warning actually. 'Di ba? Doon sa mga pwede pang mag-commit ng same mistakes, 'di ba? Na pinagdaanan ng mga letter senders natin. Ayan, pero kanina ang medyo hindi ko lang magets. Maganda sana makabalik si Bea. Ang hindi ko magets itong si Ana pa, si Ana yung tamang hinala, 'di ba? At parang siya pa yung ganyan. Meron kasi yung iba ewan ko, natatawa ko, may mga kilala rin akong ganyan. Oo, dati akala ko yung mga chismosa lang yung ayaw magpa-identify na mga chismosa sila. Oo, meron yung hindi ako chismosa pero alam mo si ayun na, ratatat. Pero meron din mga klase na ganito kay Ana. Galit ako kasi babaero ka. Galit ako. Ang ganda-ganda niyang kasama mo. Ito pala yung asawa mo. Naku, naiinis ako sa'yo. Loko-loko ka. Pwede naman ako. Yon. Di ba? Meron pala mga ganon. Galit kasi inggit. Inggit. Kaya nung siya, kumbaga parang ibon, nung dinagit, ay sunggab din. May video pa. Diba? May mga kilala rin tayong ganyan na, ay naku, kadiri yung pumpatol sa pero kapag naku, alam mo na meron ding, ikaw rin pala naman diba? Pa-righteous, diba? Tawag mo dyan? Pa-self-righteous. Diba? Ako lamang ang karapat-dapat, pero behind closed doors, hindi rin natin alam ang ginagawa. Diba? At alam natin actually ang ginagawa na madumi rin. Yun yung hindi ko in-expect kay Ana kasi parang siya talaga yung wag mo kong lolokohin, Billy, ha? Wag kang pakalat-kalat mata mo dito sa gym. Yung pala siya ang gagawa noon? Really? Ang daming ganun po, boy. Ang dami talagang ugali yan actually. Ugali, isa pala yan sa maturing ugali ng mga may tendency. Kung sino, sila kasi yung parang siniset na nila yung mind mo na okay, ako ha, I'm so galit with cheating ha, I don't like yung mga ganyan-ganyan ha. Parang mina-mindset ka nila na maayos mind conditioning ang tawag doon. Oo, na hindi nila gagawin yung mga ganyang bagay para hindi mo sila isipan. Para, alam mo yun, magkaroon ka rin ng tiwala sa kanila in everything. Kaya bino-voice out talaga nila yung parang POV nila when it comes to mga cheating na ganyan. Kaya alam mo minsan, Popoy, mas maganda talaga pagtahimik ka na lang Pagtahimik ka lang, alam mo yun, walang maipupukol sa'yo, hindi ka magkakasalita ng mali. Kung tahimik ka lang talaga. Kasi minsan, less talk, less mistake. No talk, no mistake.
Kasi kung sino pa yung maingay, Popoy, di ba? Kung sino pa yung maingay, yung pa pala, yung may mga may mga hanas-hanas sa Sila yun. buhay nila yan. Oo. Totoo yan. Kaya dyan sa mga self-righteous na mga tao na sinasabi natin, Peya, na ay ayoko ng ganyan, mali yung ganito, mali yung ganyan. Hindi ko naman hindi naman natin sa nilalahat. 'Di ba? Pero kapag ka nga medyo OA, 'di ba? Pagka medyo OA na ganito, I mean, are you trying to defend someone, 'di ba? Kapag ka sinasabi mo 'yan, kumbaga ini-establish mo lang yung utak ko eh. Kinokondisyon mo yung utak ko na, naku, ayoko sa mga manluloko, ayoko sa mga ganito. Pero ikaw naman pala yun. Pinagtatakpan mo lang. Kumbaga, ini-establish mo lang para in the future, hindi ka pagdududahan. Diba? Don't do that. You're making it even more obvious para sa, kung si Popoy ang kausap mo, siguro si Bea ngayon natuto na, na uy, hindi ako magnanakaw dito, huwag ka mag-alala. Sino ba nagsabi magnanakaw ka rito sa bahay ko? Bisita kita eh. Alam mo yung mga ganyan mga hindi ako gagawa ng masama, hindi ko ubusin yung pagkain. Malamang uubusin mo yan. Inihahanda mo na eh. Inihahanda mo na yung sitwasyon para hindi ikaw ang pagbintangan. Gets? Diba? Inihahanda mo na yung sitwasyon para hindi ka mapagbintangan. At saka, Popoy, yung ginawa ni Ana, isa yan sa mga, hindi ko alam sa mga lalaki ha, pero kadalasan may ganyang ugali yung babae. Na let's say, halimbawa, merong lalaki, pogi, di ba? Alam natin pogi. Pero alam mo, ipapakita nila na, yan, pogi, iyo. Pero alam mo yung deep inside. That's true. Di ba? Oo. Deep inside, pinagnanasaan pala. Pero sasabihin, yak kabili, feeling pogi, ganyan-ganyan, eme, keme, para hindi mahalata na type naman niya talaga. Para alam mo yon, type na type, yes. Na pinagnanasaan din niya, hindi siya mapabilang doon sa mga babae pinagnanasaan. Pero tingnan mo naman, nung siguro pagka sila lang magkausap, hindi na kasi kilig na kilig. Maihi-ihi sa kilig. Hindi na kasi naikwento na hindi niya kasi sure kung paano nag-start. Kasi ang nakita na lang niya talaga was, the evidence itself, yung messaging app na Telegram. Na eto lang nga, Popoy. Ano ba? Pwede ka na pag-i-chika. Sige, go. Sige, Okay, sige. Ano ba alam natin usual na mga messaging app? Siyempre, Messenger. Yung IG. Pero siyempre, hindi naman Instagram, sa sinasabi namin kamorkada na, alam mo yun, maging detective kayo, no? Pero kung kayo, alam mo yun, para makasigurado or nakakaramdam kayo or whatsoever, i-check nyo rin, meron pang DM sa Twitter yan. Tapos, always remember Twitter, di ko alam gamitin. Nakalimutan ko yung password ko dyan. Sa Twitter, sayang. At ito pa, huwag niyo kakalimutan na yung Messenger, meron yan secret conversation. At meron yan yung automatic na nabubura yung conversation after, I'm not sure kung after mabasa or after isang time na isi-set mo. Parang meron yatang time, may timer. Parang ganun, parang bomba, ganyan. Na yung message. Paano ba yun? Paano iset yun? Gusto kong i-explore lang, Bea. Hindi ko naman gagamitin. I-explore ko lang para alam ko. Pagka may nagtanong sa akin, ganyan. O sige, subukan mo. Punta ka sa Messenger mo. Sige. Click ka ng kahit na sino dyan. Tapos, click mo yung photo. Meron doon. I-drag down mo lang. Makikita mo. Go to secret conversation, something like that. Go to secret conversation. Okay. Nakikita mo ba? Hindi. Hindi ko nakikita. Okay. But anyway, meron pala. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Meron ka. Okay. Naka-mobile ka ba or what? Sa mobile, makikita go to secret. Ganun. Merong secret conversation. Sandali. Paano ba alisin? Bea, paano ba alisin to? Baka pagdudaan naman tong napindot ko namang tropa ko eh. Hindi ko maano sa'yo kailangan. Naka-ano ako sa phone ko, naka-mobile ako kasi namin Tapos eto pa. Sa Instagram naman. Siyempre, meron ding DM dyan. Pero, dalawa yung, dyan, hindi ko lang sure kung lahat applicable, pero merong primary tsaka general messages. Yung primary, yung mga priority messages mo, yung general, yan yung mga pwedeng sa mga taong hindi mo na makakilala pero nag-message ka. Tapos, meron pang, anong tawag dito, message request dyan, na pwede mong replyan doon pero not necessarily lilipat doon sa primary messages mo.
So, kailangan mo pang mag-click-click para makapunta doon sa, ano na yun, sa conversation na yon. So, you might also want to make silip that. Tapos, Bea, hindi ako mapakali. Hindi ko maalis yung yung secret conversation namin ng isang tropa. Kanino mo ba sinip? Kanino mo sinip? Okay. Sige, mamaya na lang. Turuan mo ko after. Tapos, eto nga, sabi ni Billy sa Telegram yung kanya. Para kung sa mga hindi nakakaalam, there's this app called Telegram kung saan kamukha lang siya ng parang Viber, Telegram na lang. At saka, usually gumagamit dyan is yung mga nag-work sa mga company. Kasi parang, instead of Viber or Messenger na informal, ginawa nilang formal ko, no? So, punta tayo sa Telegram na. Ayan din, ang function niyan parang katulad lang din ng sa Viber. Okay? Tapos, tama rin naman yung Google Drive. Ay, wag kang kami. Hindi ako marunong yan, Google Drive. Google Drive, di ba? Google Drive, pwede kang mag-alagay ng mga files doon. Ito nga si Billy, di ba? Doon siya nakakita. Tapos ito ka, Popoy. Huwag kang kumeme, Popoy. Meron akong kilala. Ganito yan. Di ba? Google Drive. Pwede kang mag-share ng folder sa kahit na sinong gusto mo, di ba? Tapos yung kakilala ko, okay, naglolo ko siya and everything. Pero ang ginawa niya was, meron siyang Word document. Tapos nilagay niya sa isang folder. Tapos nilagay niya ng file doon, sounding professional file folder. Tapos yung folder na yun yung shinare niya doon sa kalaguyo niya. Alam ba, pwede silang mag-usap doon sa Word document doon. Kasi pag kinlik mo yung edit document, real time yung paglabas ng mga type mo. So para silang gumawa ng messenger sa isang Word document. Di ba? Pero hindi mo nakikita yun kasi walang notification, kasi kailangan mo pang sign in talaga sa Google Drive para marating yun. So, alam mo yun, there's so many means and ways para makagawa, alam mo yun, makakommunicate sa mga kalaguyo natin. Ano naman? You just have to be really vigilant. Alam mo yun? Kailangan talaga, anong tawag dito? Up to date ka sa mga latest and everything. Okay. Now, Bea, I'm confused. Okay, I'm confused, really. Dahil alam ko, between you and me, parang ako yung may tendency na gagawa ng mga ganyan, may mga code, gagamit ng ibang mga apps. Pero sa mga dinidiscuss mo sa amin ngayon, parang alam na alam mo. Bea. Wow! Bakit? Yun ngayon ang mas malaking tanong sa akin. Bakit tila expert ka, Bea? Oo, dyan sa mga tila ako yung may tendency. Ako yung sinasabihan mo dito, binibiro mo na. Ako si Popoy. Hindi ko nga alam eh. Ganito, Popoy. Obviously, tama ka. Ikaw ang may tendency. Pero hindi ka naman kasi techie. Ikaw, kung magloloko ka, ikaw yung traditional way na pupunta mo. Wow, traditional way, May traditional way pala ng pagloloko. Okay. Pero si so ako, tendency pa lang. So ikaw, nandyan ka na pala. Hindi na pinala. Popoy, hindi ko sinabing gagamitin ko sa kalokohan. Ang sinasabi ko lang, ginagamit ko kasi yun for professional use. Although yung iba, ginagamit yun for kalokohan. Okay, Claro? Ay, nako. Bea. Ewan ko, para nag-iba, ayaw ko itang tingnan, para nag-iba yung tingin ko sa'yo. Parang gusto ko nalang maalala ka na maayos ka naman kausap, wala akong ibang parang, sorry Bea, friend pa rin tayo, pero not as close na lang muna siguro. Pwede ba mailayo tong screen na to? Medyo duda ako eh. Medyo duda. Huwag mong i-mind conditioning yung mga listeners natin, huwag mong ilihis doon sa fact na ikaw pa rin talaga ang may tendency sa ating dalawa. Yes, at least ako, tanggap ko may tendency. Nasa tendency lang, pero ikaw nandyan ka na pala. Wala kang tendency, that's true. Sabi ko, professional use, hindi lang use, huwag kang kumeme. Sabi natin kanina, kinokondisyon mo ang isip namin, ginagamit ko lang to professional use, Ayan, wala kang dito, Bea, pinag-usapan natin yan kanina, at ikaw nag-agree ka, medyo, ayaw kitang tingnan. Tsaka ba't pinapawisan ka? Look at you! Ayan medyo kumintang bigla yung mukha mo, Bea, ano ba yan?
Opo, Naku. napag-ahalataan ka na, kanina mo pa pinapasa sa akin ang mga, ang mga senyales, Pero po, hindi, come on, I just really want to, share these knowledge, these tips, just in Okay. case, di ba? Just in case, alam mo yun, wala kang nakikitang kahit anong ebidensya, kaya lang parang nagdududa ka pa rin. So, alam mo, baka sa ibang app, di ba? Baka naman sa ibang app, Quickembular, hindi dun sa usual na Messenger, Okay. na Viber, di ba? Pero sige, alam nyo, ang mga tao kasi pagka maglolo ko talaga, Bea. Lahat ng paraan, ayan, ay gagawin. But of course, one of the safest, ano pa rin, kung maglolo ko kayo, hindi kayo mapigilan, syempre, yung analog phone. Ito. Ito, pwedeng iwan sa, pwede pa rin texting, ibang number. Gagamitan mo ng SIM, classic. 'Di ba? Ganyan. Sabihin, hindi pang business 'yan eh. Ano tong isa pa? Ha? Ano tong isa? Hindi, backup 'yan kasi mabilis malobat 'to eh. Ganun lang ang katwiran. Pero syempre, ayan pa rin. Prepaid 'yan. Isa pa 'yon Ito katabi matulog. Ito katabi matulog kasi maganda ang alarm nito eh. Maganda ang alarm syempre, Android din, di ba? Okay yan. Ito, pang business to, kahit wala ka namang hanap buhay. Pang business lang. Pantawag lang sa tropa na businessman. Pang business phone. Ayan, pantropa na business. Tapos, ito pa yung isang backup. Pwede sa ilalim ng upuan ng motor, pwede sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Diyan nilalagay yan ng mga tropa ko. Diyan nilalagay ng mga tropa ko yan. Never fails. Hindi naka-vibrate mode. Huwag nyo ilalagay sa vibrate mode kung gusto nyo ng mahimbing na tulog. Kasi kahit yung vibrate na yan, tahimik ang gabi. Mga ganon yan. At saka po, yung analog, walang screenshot dyan. Walang screenshot, pero pwedeng picture. Pero, screenshot itself, wala. Ang tanong, yung kausap mo ba dyan, analog po din? Yun ang problema. Kasi kung hindi analog, majira pa yan. So, dapat analog. Hindi ko alam kasi pwedeng, pwede ka ma-screenshot doon, pero pwede mo namang itanggi kasi undeclared naman yung number mo. Ewan ko, kung maglolo ko kayo, sige, tuturuan na rin namin kayo. Kung di kayo mapigilan eh. Diba? Yan yung safest. Kay Bea yung kay Bea yung up to date. O yung sa akin, yung classic na parang. Diba? Hindi, yan naman eh. Ito naman, biruan lang. Okay, biruan lang naman to, Bea. Ayan, but seriously, mabigat talaga itong nangyari kay Billy. Pero ako talaga, saludo naman din. Saludo sa tibay ng dibdib, sa composure ni Billy sa pag-handle nitong napakalaking dagok na dumating. Hindi lang kasi sa kanila mag-asawa. Buong pamilya to. May mga bata na involved. Ayan, alam niya kung papaanong ilalabas yung informasyon, kung kanino lamang muna dapat sabihin kasi hindi mo naman, you can't just keep it to yourself for a very long time. Kasi syempre, people will start noticing bakit wala si ganito, ba't hindi kayo magkasama, naunti-unti niya. Mula dun sa maliit na circle niya, sa sarili niya, sa maliit na circle, and then diba? In layers. Unti-unti. And alam nyo, kapag ka bad news talaga, ang hirap i-sugarcoat eh. It's really a bad news. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, naghiwalay kami kasi ayaw na namin. Diba? Ang bilis naman. Wala eh. Naghiwalay kami kasi ganito. Siguro pwede mong i-sugarcoat konti doon sa mga bata, but not really, that's not really sugarcoating. Kumbaga, may layers lang na pwede mong sabihin at merong sa ibang kausap mo naman, limbawa sa nanay mo, sa mga kapatid mo, pwede mong sabihin, talaga hong may sex video, talaga hong merong sex pictures akong nakita. Diba? Ganun yun. Correct. Alam mo, it really takes, parang, sobrang, not really courage, pero yung sobrang respeto sa sarili mo, yung hindi nga niya pagsiwalat pa dun sa mga videos, sa mga photos, kinonsider pa rin niya kasi na niloko man niya ako,
nakakahiya para sa mga anak namin kapag nakita pa ng ibang tao yung mga nakita ko kasi nanay nila pa rin yan. And yung iba kasi, Popoy, sa galit nila, kakalat pa nila yan bilang ganti dun sa partner nila na nanloko sa kanila. Kaya alam mo, Yes. hanga talaga ako kay Billy na kahit wala na siyang pake kay Ana, pero yung last respect niya was for the sake pa rin ng mga children. At yun nga yung hindi pagpapakita ng mga nakita niya na ebidensya. Tsaka, alam mo, hindi ko na-gets, Popoy, no? Magloloko kayo. Ba't kayo nagawa pa ng video? Alam mo, yun talaga yung yun talaga yung fun lang talaga, thrill lang talaga ang hanap. As in, tawag lang talaga ng laman. Alam mo yun, yung nakamak niyo po yung sarili niyo. Kung magloloko kayo, wala mang video-video. Alam mo yung sabi kanina ni Ana, Billy, patawarin mo na ako, sex lang talaga yon. Okay? Walang emosyon involved? Okay, patatawarin kita dahil ganun. Pero, Teka lang, ganun lang yun? So okay lang yun. Parang sex lang, ganyan. Nag-coffee lang. Parang nag-coffee lang naman kami. Parang wala lang. Ayun, sex lang kami pero walang emotions involved. Really? Okay. Sige. So, patawarin kita. Siping tayo mamayang gabi. Okay lang sa'yo? Ganun ba yun? Mahirap. Mahirap yun. Pero syempre, mga kapamilya, mas mahirap kung sakaling matatapos na ang ating Dear MOR show for today. Pero syempre, ang aming paalaala sa inyo, pwede nyo pa rin sundan ito sa Spotify, di ba? Sa Spotify, sa Facebook, sa, tawag mo rito? Sa YouTube. Ayan, dito sa YouTube. Nandyan po yan. Ngayong weekend, bahala po kayo. Oo. Pero syempre, at saka, Popoy, sa lahat ng app na pwedeng meron kayo dyan sa cellphone nyo, siguraduhin nyo yung Alto app ang namanguna. Kaya i-download nyo. Yan, wala kayong kailangang alalahanin dyan kung sakaling may Alto app, yung partner nyo. Dahil hindi wala pa tayo silang... pwede mag-cheat dyan. Okay. Alto app, safe yun. Safe yan. Safe yung Alto app na hindi nyo kailangan pagdadahan yan. Just make sure na pati ikaw meron ka rin yan, yung Alto app na yan. Okay? Ayan. Ay nako, syempre pasalamatan natin ang ating mga magagaling na mga dramatista for today. Ang galing ni Ana, ang galing ni Billy. Ana, nainis ako sa'yo. Kahit naawa ako sa'yo kanina, nainis ako sa'yo. Pero Billy, parang sabi ko, chismoso naman din nito. Pero, hindi siya masalita. Tagatanggap lang talaga nitong chika ni sino to? Si Ana, pambihira. Ang gagaling ng dramatista natin, Bea. Correct. Maraming salamat, Jug Kamat, sa pagbigay ng buhay kaya Billy, si Ana at si Romeo, si Kenneth Anserian, si Boy at Warlie Alagaw, yung misis ni Sonny, si Mara, Jamie Rubio yan, si Mudra Kels, DJ Jackie G tayo dyan, si Coach Sonny, Dan Capuchon, ang doktor natin kanina, si Chan Palma, yung customer natin na ang lakas umorder ng sisig pero may gout ngayon, mga kulmungkos tayo dyan. Si Russell at yung customer Cindy Bacena at yung manager natin kanina, si Chico Martin. At ako po ang bukod tanging tumanggap ng sulat ni Billy at ang nag-edit ang birthday boy natin, Chocolate. Happy birthday, boy! Happy birthday once again, si Joko Loco. Diba? Siya ho kasi nag-edit nitong kwentong ito. Kaya kanina sa comment section din si Joko eh. Kayo, grabe kayo dun sa birthday boy natin. Diba? Birthday boy na nga, pinagtrabaho nyo. Tapos pangalawa, ganitong klase ng storya ang pina-edit nyo. Diba? Napagod yung tao eh. Napagod. Birthday. Bira kayo. Happy birthday, Joko Loco. Enjoy your day. Yan. Happy birthday! Ito, maraming salamat muna kina Lloyda Eliza. Sabi, nandito lang ako, silent lang kasi work mode, pero nakikinig. Siyempre, yung mga ganitong kwento, Bea, hindi pwedeng palampasin to. Dapat updated tayo. Okay? Kaya naman mga kapamilya, muli maraming salamat sa isang linggo na ating pinagsamahan. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At syempre mga kapamilya, lagi namin paalaala, you stay safe, stay healthy, at mukhang medyo magiging maulan yata itong mga dito sa atin, sa Metro Manila.
Oh, madilim na rin dito sa amin. Keep yourselves dry, okay? Ayan, wag po tayong papabasa sa ulan. Ingat sa biyahe. Ingat po sa mga magpupunta na sa mga puntod para bumisita, para maglinis ng konti, magbigay ng panalangin para sa mga nauna na nating mga mahal sa buhay. 'Di ba, this weekend, ayan, ingat po kayo, wag mainit ang ulo. Marami talagang mga pupunta. Okay, sa ating mga nauna na mga mahal sa buhay. Huwag nang maggitgitan sa kalsada, huwag nang mag-aaway, nagkabanggaan lang, tila bawal ho maglibing. Okay, huwag na kayong magulo, walang hahabol. Okay? At syempre, stay happy pa rin tayo, di ba? Smile!